Magandang umaga, sinalubong ng ulan ang unang araw ng Setyembre sa malaking bahagi ng bansa. Yan ay kahit walang bagyo sa ating area of responsibility. At para sa ibang detalye, makakausap natin si Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga, Charmaine. Yes, magandang umaga po ma'am at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Siguro unang-una, no, nabanggit nga, wala namang namumuo dito sa atin. So ano bang nagpapaulan ngayon dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa? So initially, meron po tayo ngayong binabantayan na low pressure area and as of 3 a.m. kanina ay huli siyang estimated nandito na nga sa may eastern parts ng Camarines Norte. And yun po yung mga nagdadala nga ng mga kalat-kalat ng mga pagulan dito nga sa may Bicol region as well as some parts of Central Luzon. So kasama dyan ng Aurora up to Quezon Province and even dito sa may Bulacan at Nueva Ecija. However, yung southwest monsoon naman more on concentrated siya dito sa may Visayas as well as sa Mimaropa, kasama dyan ng Metro Manila and yung remaining parts pa ng Central Luzon and Calabarzon and hanggang dun sa may parts ng Zamboanga Peninsula and dito pa sa may Northern Mindanao. And Charmaine, posible rin bang maging bagyo nga itong LPA na nabanggit mo na nasa loob ng PAR at gaano rin kalakas ang inaasahan nating pag-ulan o yung mga hangin na dala nito? Yes, ma'am. So, sa ngayon po, based sa ating assessment, ay mababa pa po yung chance na maging bagyo itong binabantayan nating low pressure area. And for the next days ay moving northwestward po siya and low chance din po ng landfalling to any parts ng ating bansa. However, dahil nga sa movement niya ay pataas, maaari pa rin po itong maghila ng southwest monsoon. Kaya po nakikita natin up to the later part of this week, probably by Thursday, yung mga pag-ulan po mag-shift na dito sa may northern Luzon, especially dito sa may Ilocos region, Cordillera, and mababawasan na po dito sa may Visayas, more on yung mga westernmost parts na lang po ng Palawan and Mindoro, yung makararanas ng mga pag-ulan. And then, when it comes naman po sa dami, based sa ating assessment, all throughout this week or at least for the next 3 days ay aabot nga po yan ng 50 to 100 and yung mga areas po na yan ay naka-isa-isa na po sa ating weather advisory. Kung may time po, maaari nyo i-visit pero as of now, ang mga mentioned areas po doon is within the Bicol region and then dito sa may Quezon Province, maging sa may Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, tapos dito naman po sa may western parts, dito sa may Palawan, tsaka Occidental Mindoro and kasama din po dyan yung Antique. Charmaine, nabanggit mo nga kanina no, na mababa pa yung chance niyang maging bagyo. Pero nung mga nakaraan, grabe ang pagbuhos ng ulan, kaya grabe rin yung pagbaha. Pero parang hindi naman nga ganun kalakas yung hangin. Bakit kaya ganito? Usually, ganito po talaga yung parang nature kapag low pressure area. Kumbaga sabog yung kaulapan niya. Hindi katulad ng mga bagyo na talagang mataas na intensity, say for severe tropical storm hanggang to super typhoon. Makikita natin na yung mga kaulapan niya, naka-focus siya mismo dun sa ikot ng circulation niya. Pero ito kasing low pressure area, yun yung medyo mahirap din i-estimate minsan yung mga pag-ulan niya as well as yung sentro niya kasi sabog pa yung sentro. So kahit low pressure area pa lang, katulad nga nitong binabantayan natin, nakikita nga natin sa satellite na sabog yung mata nito. Kaya maraming areas po, especially kung lalapit sa kalupaan, maraming areas po yung maaaring makaranas na mga makulimlim na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan po. Kasi nga wala pa siyang mata, kumbaga. Batay nga sa inyong outlook, mga ilang bagyo pa ba ang posibleng mabuo at pumasok sa PAR ngayong Setyembre? Yes, so based po sa ating outlook, mayroon po tayong tinatayang mga 2 hanggang 4 na bagyo. So for the month of September and mostly po based sa ating climatology, yung mga bagyo sa ganitong buwan ay tinatahak po high chances dito sa may parts ng Northern Luzon or lesser percentage naman ng bagyong ito ay nagre-recurve or hindi tumatama sa kalupaan. Pero regardless, dahil nga prevailing pa rin yung southwest monsoon, kahit hindi siya tatama sa kalupaan, andun pa rin yung chance na magbibigay ito ng mga pagulan dahil nga sa paghugot sa southwest monsoon. Maraming salamat sa iyong oras, Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.